Good morning mga Kofun! This is your King of the World. And in this video, pag-uusapan natin kung magkano nga bang nagastos ko nung binisita ko ang lahat ng probinsya ng Pilipinas sa loob lamang ng 60 araw. I'll be breaking them down to 5 categories. Accommodation, food, gas expenses, plane and RoRo fees, and incidental expenses. First, accommodation. I spent 42,621 pesos for 45 nights or an average of 947 pesos per night. O, baka magtaka kayo bakit 45 nights lang. The other 50 nights kasi, wala akong binayaran kasi pinatuloy ako ng mga kaibigan natin sa mga bahay nila o kaya naman ay natulog na ako sa ferry. Shoutout po ulit sa Barcelona family sa Basco, Batanes, kay Lola Moni sa Ferrol, Romblon, kila Sir Andy at Ma'am Josephine Sepe at sa mga anak nilang si Jonald at Joy sa Jensan. Alam ko maliit na bagay lang para sa kanila yon, pero para sa akin, sobrang grateful at malaking bagay yon para sa naglalakbay na very limited ang budget. Kaya, maraming salamat po ulit. For reference na rin mga Kofun, bali ang diskarte ko sa accommodation during the loop was to find a place to stay upon arrival sa target destination ko o kung saan man ako abutan ng gabi. Initially, 500 pesos lang ang binudget ko for overnight stays. Pero sa panahon talaga ngayon, mababa na at bihira na ang ganyang halaga. Kung tutuusin, sa buong biyahe ko, isang lugar lang ang mas mababa sa 600 pesos and that was Floral Mansion in Butuan City, which was 300 pesos for 12 hours. Although hindi ko ito marirecommend sa mga maselan sa clean sheets. Second, food. I spent 24,000 pesos sa pagkain or around 400 pesos daily. Before the trip, I trained my body to withstand extended fasts para hindi pa bigla kahit na malipasan ng gutom, lalo na pag napasarap pagmotor. I usually eat once a day, especially during riding days, pero hindi ko naman tinitipid ang sarili ko pag oras ng kumain. Third, gasolina. I spent 17,340 pesos on gas for the whole trip. Dati, only Shell V-Power gasoline touches nacho ang peg ko. Pero dahil sa pagtaas ng gasolina at haba ng biyahe, kinailangan maging praktikal. I had a total of 57 gas ups for an average of 304 pesos per gas up. Fourth, airplane and ferry expenses. Ito ang pinakamalaking gastos sa lahat. Pag-usapan muna natin yung eroplano. I booked a round-trip ticket from Tuguegarao to Basco for 18,725 pesos, inclusive of excess baggage and other fees. Ito na ang pinakamurang airfare during that time. Maswerte nga lang din ako taga Tuguegarao ako kasi very accessible. Kung sa Manila ka kasi manggagaling, 20,000 pesos ang ticket, one way pa lang. Sa RoRo ferries at passenger boat rides naman, I spent 50,418 pesos. That is for 32 sea crossings. So for plane and RoRo expenses, total cost ay 69,143 pesos. And lastly, ang panglima, incidental costs. Dito papasok yung mga entrance fees sa mga tourist spots, guide fees, service fees, motorcycle parts and maintenance fees, at iba pang hindi inaasahan na gastusin. I spent around 20,000 pesos for this. All of those for a grand total of 173,104 pesos. Alam ko malaking halaga ito para sa isang leisure travel, lalo na sa ating mga normal na nilalang. Pero gusto ko itong tingnan sa perspektibo bilang isang once-in-a-lifetime experience. To put this into perspective further, kung susumahin ang gastos ng mga nakatapos ng #Project82PH via the typical tourist route, hindi ito bababa sa 500,000 pesos spread over several years of traveling. Kahit isama mo pa yung presyo ng motor ko sa travel costs ko ngayong trip na to, hindi pa rin naaabot sa kalahating milyon. Kaya kung tutuusin para sa akin nakapos sa oras at sa budget, nakatipid pa ako ng gusto. Bottom line, walang katumbas na pera ang experiences at memories na nakalap ko sa biyaheng ito. Kaya wala akong iniisang sentimo na pinagsisisihan. So, that is the breakdown of expenses for my 82 provinces in one epic road trip Philippine Loop. For my next video, pag-uusapan naman natin what are my 5 takeaways during my Philippine Loop versions 1 and 2. Thank you for watching. Kita-kits sa next video. Mabalo!